Isang magandang araw sa ating lahat, pinagpalang araw. Muli po ay kami po ay nag-aanyaya sa inyo na kayo po ay makinig at makisama sa amin sa kaunting oras na ito upang tayo po ay mapagpala ng salita ng Diyos. So tayo po ay manalangin. Aming Ama sa pangalan ni Jesus, salamat po na ang kabutihan ninyo ay patuloy po naming nararanasan sa lahat ng oras, lalo na Lord sa amin pong pakikipagniig sa inyo sa oras na 'to at pagtanggap po namin ng inyong pinagpalang salita para sa aming pong kalakasan. Salamat Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So kamusta na po ang bawat isa sa atin? So tapos na po ang nakaraan ng undas at alam naman natin ngayon kung saan po tayo naka-focus ngayon sa ating mga preparation. Siyempre yung pong ating Christmas holidays, hindi po ba? At pag sinabi po nating holiday, Christmas season, ay hindi nawawala diyan ang usapan ng mga pagkain, hindi po ba? At lalo na ang mga Pinoy, nako, sarap na sarap kumain ang mga Pinoy. Talagang iyan ay isa sa mga pinaghahandaan natin lagi. Pagkain, masasarap na pagkain, iba-ibang klaseng, menu ang ating hinahanda dito. Ngunit alam niyo po ba sa Biblia ay si Lord ay nag-aanyaya rin para sa isang masarap na hapunan o isang masarap na kainan? Amen. So yan po yung ating, topic ngayon na dapat po meron tayong hungry heart for the Lord. Sa Psalms 34 verse 8 sabi po diyan, "Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in Him." No? So totoo po yan, no? Sabi ng Lord, napepaanyaya siya eh, taste and see. No? So, ibig sabihin po niyan, yan ay matitikman natin. Alam niyo po nowadays, kahit napakamahal ng bilihin, even during pandemic, yung pong food industry, hindi siya nalugi. No? Una, syempre, dahil kailangan ng taong kumain, necessity ito, at gustong-gusto ng tao na kumain. Kaya nga po yung mga food industry owner, they spend ways no, to attract clients. Marami silang mga gimmick para may mga tao na ma-attract doon sa kanilang mga kinikater, sa kanilang mga paninda. Meron dyan nag-o-offer ng only rice. Meron dyan nag-o-offer ng mga buy one, take one. No? Merong iba 50% discount, daig pa yung senior na 20% discount lang. Meron diyan may mga buffet, eat all you can. So iba-ibang kaparaanan ng pag-o-offer para, maka-attract ng mga clients. Alam niyo bakit? Kasi number one stress reliever natin ang food, hindi po ba? Agree po ba kayo dun? Whether ito ay healthy or not healthy, we love to indulge in it, 'no? And some people will always look for substitute, no, to relieve their stress. Para mabawasan ng stress, maraming mga substitute na hinahanap ang mga tao. Halimbawa like pleasure 'no, naghahanap ng mga ano ba ikakagaan ng kalooban, ikakasiya ng kanilang kalooban. Meron man diyan ay nauuwi sa addiction 'no, addict sa food, addict sa soft drinks, hindi lang po addict sa drugs 'no, addict sa, pagbababad sa Netflix, ayan 'no. Meron namang iba po diyan nagpapakagiting sa pagpapayaman, yung iba sa career 'no. Yung iba naman nag-a-aspire talaga ng power 'no, gustong may posisyon sa barangay, sa, gobyerno. Yung iba naman, they spend their time traveling at yung iba naman ay talagang subsob ang kanilang panahon sa, kanilang mga negosyo. But sometimes the values of these people are distorted 'no, kasi what they worship is what they taste and see 'no. Too bad for them because yung consequence nun at awaits them, 'no. Kapag naging busy tayo sa ibang bagay maliban sa tayo ay magbigay ng panahon sa Panginoon ay laging may mga consequences yung mga maling desisyon na ginagawa po natin, 'no. So, napakahirap po nun. Sabi nga po sa Luke 4:4, "Man shall not live by bread alone, but by every word of God." 'No, so mas maganda na
Yun po yung pahalagahan natin. Ano po ba yung ino-offer sa atin ng Panginoon? Sa atin po, there is always a vacuum in the heart, no? In our heart, no, of every man, which cannot be filled by anything, no? Walang pwedeng maging substitute doon. Not even yung sumptuous food na yan na minsan ina-aspire natin na matikman, no? At tandaan din natin, remember the first sin of mankind was committed through eating, hindi po ba? Yung pagkakasala ni Eva at ni Adan, dahil po sa pagkain, maling pagkain, no? Which then resulted dun sa death and separation from God. So, hindi po masamang kumain dahil masarap naman po talagang kumain. Kaya lang yun nga, yung hunger ng ating physical body drives us to crave for physical food, no? But yung hunger ng ating spirit drives us also to feed on spiritual food, which is the Word of God na mas makakatulong sa atin, no? And man shall not live by bread alone. Yun po yung sinasabi ng salita ng Diyos, no? Hindi tayo mabubuhay sa pamamagitan lamang ng mga physical na pagkain. Kayo po ba'y nakaranas na kayo po ay, naimbitahan sa isang, grandiosang party or in a big wedding where you know na there will be great food, great meal na ise-serve, but too bad you cannot come, no, hindi ka magiging available. And of course, nakakahinayang yun, hindi po ba? Parang talagang mami-miss natin yung mahalagang okasyon na yun at nakakapanglungkot minsan. Pero alam niyo ba, in the Bible, we are also being invited, no, ng isang makapangyarihang tao sa ating buhay. Ang Panginoon nag-i-invite siya. Yun nga, sabi sa Psalms 34, taste and see, not just yung physical food, but also yung spiritual food, no? This is an invitation to take God and His Word, no, to trust in the Lord, and that we will experience His goodness. Sabi po yan sa sa Psalms 34, sabi dito, in God's table, kung sorry po, kung tayo po ay naimbitahan, no, sa piging ng Panginoon, yung great feast na hinanda ng Panginoon para sa atin. Tayo po, we should have that hungry heart, no? Yung hungry heart shall be served a plate full of grace and mercy. Yan po yung unang-unang i-offer sa atin ng Panginoon. Isang bandihado. Mahigit pa siguro gaano kaya kalaki ang bandihado ng Panginoon, ano? Nang merong pong grasya at habag, no? So mag-feast po tayo doon. At yung hungry heart will taste a basket full of bread of life, no? Yung buhay na gustong ipagkaloob sa atin ng Panginoon, no? So yun daw ang dapat na hangarin natin. Doon daw tayo magutom sa bread of life, yung eternal life na gusto ng Diyos na ibigay sa atin. And the hungry heart shall be offered also a cup that overflows with love. No, yung cup natin runneth over, overflowing with love ng Panginoon, ng healing na manggagaling sa Panginoon. Hindi po ba? So, ito po yung mga dapat na hinahangad natin na atin pong matikman sa mga oras na ito. Yung puso daw natin na nagugutom shall also be given a bowl of forgiveness. No? May hinanda ang Panginoon na isang pusuelo, a bowl of forgiveness and restoration. Ito daw dapat yung hinahanap natin sa mga piging na hinanda ng Panginoon sa atin. Ano ba ang pipiliin mo dyan sa inilatag ng Panginoon na naka-ready for us to taste? No? Yung hungry heart shall also enjoy yung may dessert pa yan of God's sweetness and generosity. Matitikman nating lahat yan eh. Available sa ating lahat yan. Ang kailangan lang talaga, huwag natin tanggihan itong invitation na ito ng Panginoon.
Nag-aanyaya po siya, eh. Higit pa doon sa mga, um, buffet na gathering yung kayang ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Sabi nga ng salita ng Diyos, "Come, taste and see that the Lord is good. Come, let us feast unto the King's table." No? Doon tayo magkaroon ng gutom. Let us come with a hungry heart, no? That our soul shall be satisfied. Walang ibang pwedeng mag-satisfy sa atin yan, kundi ang kabutihan lang ng Panginoon. We shall be satisfied with all the goodness that the Lord will provide doon sa piging niya, doon sa party na hinanda niya para sa atin. And we have to respond to God. Come to Him and surrender our hungry hearts to Him. Wag po tayong magmalaki. Wag po tayong tumanggi. At wag natin i-miss itong invitation na ito ng Panginoon sa atin. No? Let us come to God. No? Merong gutom sa ating puso upang higit pa natin siyang makilala, higit pa nating maranasan yung pag-ibig niya, yung gusto niyang ipagkaloob sa atin. Amen? So, kung kayo po ay nakatunghay ngayon at nais niyo pong isuko ang inyong mga gutom na puso sa Panginoon, gusto ko po kayong pangunahan sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po. Yung kabutihan po niyo ay lagi niyo pong handang ipagkaloob sa amin. Salamat po na sa oras na ito ay patuloy po kaming nagsusuko ng aming buhay sa inyo. At aming ina-acknowledge na kayo po ang aming Diyos, kayo po ang aming tagapagligtas, at kayo ang hari ng aming buhay. Salamat, Panginoong Jesus, sa buhay na walang hanggan na nais niyong ipagkaloob sa amin. Salamat sa pag-ibig ninyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, alam ko po na kung kayo po ay tumugon sa pag-anyaya ng Panginoon na mag-feast sa table niya, sa mga hinanda niya, ay magpakabusog po tayo. At hayaan natin itong mga gutom nating puso ay matugunan ng Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan. Nandiyan dyan po lahat yan. In-offer niya na sa atin. Kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang katuwiran, ang kanyang pagpapatawad, at higit sa lahat, yung pagnanais niya na makamit natin ang buhay na walang hanggan. Okay, maraming salamat po at magkita-kita po tayo sa mga susunod na araw. God bless you.